Magandang araw sa inyo guys, bali continuation nga lang pala ito sa pagbubuo natin sa ating Mio Sporty, kung saan napaandar na natin itong ating Mio Sporty. Bali ngayong araw paandarin ko nga pala ulit siya at i-double check natin lahat ng mga pyesa na ibinalik natin kung tama ba lahat at wala nang problema. Naibalik ko na nga rin pala yung tambutso at nailipat ko na rin yung dalawang stud natin sa may cylinder head ng ating Mio Sporty. At kung mapapansin nyo, flat nga rin pala yung gulong ng ating Mio Sporty, bali papalitan din natin ito ng bago. At sa part nga pala na to, gamit ko pa rin yung ating pang jump start, kung saan pa i-start natin itong ating Mio Sporty. Napakalaking tulong talaga ng car jump start na to, especially sa mga motor na wala ng kickstart. Hindi lang pang motor kundi pwede rin pang sasakyan. Bali ang ginawa ko nga lang pala dito ay kinlamp ko yung black wire ng ating car jump start sa makina or sa chassis ng ating Mio Sporty. At yung red wire naman sa positive ng starter motor. Bali ganito nga lang pala kasimple at kadali gamitin itong ating pang car jump start. Kaya kung yung motor mo ay walang kickstart katulad ng NMAX, Aerox, Click at iba pa, ay nire-recommend ako sa iyo na bumili ka nito for emergency. Dahil talaga namang napakalaking tulong nito, especially sa mga long rides. At sa part nga pala na to ay pinapa-start ko na yung ating Mio Sporty. Chinok ko na nga lang pala siya ng bagya para hindi na siya mahirapan mag-start. At sa part na to, medyo nahihirapan nga pala tayong mag-video at kumilos dahil isa lang yung kamay na gamit natin. Kung mapapansin nyo, namatay ulit yung ating Mio Sporty dahil umaga nga pala at cold start yung ginagawa natin. At sa part naman na to ay napa-start na nga pala natin ng maayos yung ating Mio Sporty. At habang umaandar nga pala yung ating Mio Sporty ay meron tayong tunog na hindi inaasahan na marinig. Bigla na lang ako nagulat sa narinig ko kung saan parang may sumisingaw na hangin na hindi ko alam kung saan nanggagaling. At nung chinek ko at hinanap ko kung saan nanggagaling yung tunog, bigla ako nakita dun sa may tensioner. Tumalsik or natanggal pala yung goma ng ating tensioner kung saan tayo nag-a-adjust. At para nga sa mga walang experience dyan, i-double check nyo na lang ng maigi yung goma or yung takip ng ating tensioner. Sa mismong tensioner, lumalabas yung pressure na nanggagaling sa loob ng ating makina. Na siya namang lumilikha ng ingay na parang singaw. At sa part naman na to, pinakita ko nga pala sa inyo na tinakpan ko yung butas ng tensioner at nawala yung ingay na tunog. At sa part naman na to, alanganin nga pala yung posisyon ng kamay ko dahil wala pa yung crankcase cover dito sa ating panggilid. Ganito nga pala ka-importante yung maliit na goma dito sa ating tensioner. Kaya sana nagkaroon kayo ng idea kapag ka narinig nyo ang tunog na ito. At sa part na to, hinanap ko nga pala yung goma na takip ng ating tensioner at nakita ko na nandito lang sa ilalim. Ganito nga pala kasikip at kahirap magsungkit dito sa makina ng ating Mio Sporty kapag ka naibalik mo na lahat ng kanyang mga pyesa. Hindi katulad nung wala pa siya sa frame niya. At sa part naman na to, medyo alanganin nga pala yung pagsusungkit natin sa takip na goma ng ating tensioner dahil nakabukas pa yung panggilid ng ating Mio Sporty. At baka sumabit sa umiikot na pulley. At pagkatapos nga lang pala ng ilang minutong pagsusungkit ay nakuha ko na rin yung goma na takip dito sa ating tensioner. At nilagyan ko na nga rin pala siya ng pandikit para siguradong hindi na siya tatalsik. At sa part naman na to, habang ibinabalik ko nga pala yung goma na takip dito sa ating tensioner ay pinatay ko muna saglit yung makina ng ating Mio Sporty at baka sumabit yung kamay ko. At kung mapapansin nyo, lapat na lapat at dikit na dikit na nga pala yung takip ng ating tensioner. At pagkatapos ko nga palang maibalik yung goma sa may tensioner ng ating Mio Sporty at hinintay natin itong matuyo ng ilang minuto, ay agad ko namang ibinalik lahat ng mga parts niya. Sinimulan ko nga pala sa preno, sa footboard, upuan at marami pang iba. Pagpasensyaan nyo na nga pala kung nakaubad tayo at wala tayong damit dahil sobrang init nga pala sa mga oras na ito. Ibinalik ko na nga rin pala yung crankcase cover ng ating Mio Sporty. Hindi ko na nga pala binidyoan isa-isa yung pagbabalik sa bawat pyesa ng ating Mio Sporty dahil sigurado ako napakarami naman nagtuturo ng mga ganitong tutorials. At kung mapapansin nyo, napakarumi at napakalikabok nga pala ng ating Mio Sporty dahil tulad nga ng sinabi ko, ilang buwan rin itong naka-standby or naka-stop. At kung mapapansin nyo, buong buo na yung ating Mio Sporty at umandar na ng maayos. Bali, ang susunod ko nga palang gagawin dito ay papalitan natin ng bago yung kanyang gulong sa likod dahil pudpud na. Napakarami pa nga pala natin kailangan ayusin at palitan dito sa ating Mio Sporty. Tulad ng kanyang mga wirings, headlight, brake light, flashers at marami pang iba. Kasahan nyo na lahat ng sinabi ko ay gagawa natin ng tutorial isa-isa upang magkaroon kayo ng idea kung sakaling Mio Sporty rin yung motor nyo. At sa mga
oras na to, sinisimulan ko na nga palang kalasin yung kanyang gulong sa likod upang mapalitan na natin ng bago. Kung hindi nyo nga pala na itatanong, dati ako nagtatrabaho sa vulcanizing shop at yung mga binubulkanize ko nga pala ay backhoe, bulldozer, pison at marami pang iba. Pati nga pala mga barko at bangka ay binubulkanize ko. At specialty ko nga pala ang mga ito. Hindi, joke lang guys. At sa mga oras nga pala na to ay napalitan na natin ng bago yung gulong dito sa ating Mio Sporty. Medyo hirap nga lang pala tayo sa pagbabalik dahil medyo makunat at bago yung ating gulong. At wag nga pala kayong mag-alala na baka magasgas yung mags natin dahil talagang gasgas na nga pala ito. Sa part naman na to ay sinusubukan ko nga palang ilapat yung gulong dito sa ating mags. Okay, ayun guys, so finally natapos din yung ating Mio Sporty. So naibalik ko na nga pala yung mga fairings nya. Bali yung bangka nya hindi ko pa naibalik din. Yung cover nya sa panggilid, yun, yung crankcase cover na ibalik ko na. Tapos yung filter nya dito hindi ko pa binabalik. And yung gulong na palitan ko na rin. So po pwede na nating ma-kick yung ating Mio Sporty. So kick lang natin. So one click. Ayan. So buhay na ulit yung ating Mio Sporty. And titingin tayo ng pyesa para unti-unting mapalitan yung kung ano man yung dapat palitan dito sa ating Mio Sporty. Ano? Napakaayos na ng under nya. So medyo marumi nga lang siya ng konti. Kailangan lang ng konting linis. All in all goods na yung ating Mio Sporty. Naibalik ko na yung kanyang preno, lahat-lahat na. Okay. So abangan nyo pa yung mga susunod na vlog natin patungkol dito sa Mio Sporty. Okay. So bali hanggang dito na lang guys, at sana may natutunan kayo, at kung nagustuhan yung video na to, so please like, share and subscribe.